At samahan niyo ako mga plantito-plantitang siksikin at sumiksik sa mga ila-ilalim ng aking mga halaman dito sa ikapitong bahagi ng aking munting garden. Hello po mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. Kumusta po kayo at kumusta din po ang inyong mga garden, ang inyong mga tanim. Pero ayan, bago po ako magpatuloy at i-share po sa inyo itong bagong episode na naman po na aking i-share sa inyo dito sa aking garden. Ito po ay doon sa aking last garden ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Dito po sa bahagi po na ito ng aking garden ay nandito po yung mga heliconia variety or bird of paradise. Ayan, yung mga blooming sila at yung iba nito natutumba pag nababagsakan ng dahon ng bunga, yung hinanganga. Kaya eto, sumisiksik tayo dito sa mga pagipagitan nitong heliconia para ayan, para makita nyo po yung napakagandang bulaklak nitong bird of paradise. Ayan, pag bumabagsak kasi yung itong bunga or family ng palm ay talaga nadadamage ito kasi malambot lang naman yung niya, katawan niya, tsaka yung mga dahon niya. Ito, iba rin ito. Kasi yung na-damage kasi yung may bulaklak nito. Pero ay mapapansin niyo po, medyo may pagkabatik yung katawan nito. Marami itong variety, pero ito lang yung mayroon sa akin. At ayan, yung iba. Nagtanim ako dito ng puno ng nyug. Galing ito sa DA at mababa pa lang daw ay nagbubunga na. Siguro mga 5 years daw ganyan. Tingnan po natin. Samahan niyo po akong sumiksik at suyurin ang mga ila-ilalim ng mga halaman ko dito sa aking last garden. Itong ikapitong bahagi ng aking garden. At ayan, makikita nyo po yung mga halaman. At talaga pong blooming itong aking mga halaman dito. Ayan po. Napakaganda pong tingnan at very relaxing po talaga yung mga halaman. At sa pinakatabi ng cyclone wire ay mayroon din pong iba't ibang variety ng crouton. Ito naman yung mga mga local o mga common. Mga common pero magaganda po. Ayan. Thankful ako kasi na-inspired ulit ako mag-vlog. Sabi ko kasi pag nag 1K or 1,000 yung views ng aking in-upload ay mag-a-upload ako ulit. Thank you so much po sa support. Nakakatuwa lang. Naka 1K pa. Sa panahon kasi ngayon ang hirap ng maka 500 views. Lalo pag ganito yung content plant. Hindi pa ni videos. Kumbaga, bihira yung nanonood nito. Kumbaga yung manonood lang nito yung mga mahilig sa halaman, yung may mga tulad kong nag-iedad na, may edad na, senior citizen. Kaya ayan, ito naman talagang video ko na ito, itong aking channel ay talaga para ito sa mga certified plantita, mahilig sa mga halaman at sa mga senior citizen na rin na talagang ang libangan na lang ay paghahalaman. Bihira kasi yung mga bata, yung mga teenager or siguro mga 20 plus o 30 plus na mahilig siguro sa halaman. Bihira na po. Ito naman yung iba pang klase. Ayan, ito ay ito ay torts ba? Ayan. Meron ako ditong ay tawag nito? Lansones. Ayan, medyo lumago na siya. Nagkaroon na ng mga bagong dahon at nagkasanga. Ito po ay nandito po tayo sa side na kung saan ito ay talagang siksikan po ng mga bird of paradise. May isa pa ako ditong puno ng nyug. Bali, dalawa sila. Ito po ay napakarami din. Yung nito na hindi pa namumulaklak. Ito kasi ito yung bulaklak na may pink
nawala na yung mga bulaklak. Medyo maliliit yung katawan nila. Kaso wala ngayon. Ito maraming bulaklak itong ganitong variety. Ayan po. Ang ganda lang pong tingnan nung nag-ulan ng malakas. Nabali yung ibang mga sanga. Ayan po. Dito na po tayo sa may kabila kasi hindi na ako makadaan. Talagang wala po talagang maiksitan doon. Kaya andito ako sa portion na ito. Tingnan nyo po yung ganda po nitong mga bird of paradise po. Tapos ayan naman, napaka tingkad na mga kulay ng mga crouton plant. Dito meron akong puno ng mangga. Natumba na ito pero nilagyan ko ng suporta kaya nakatayo ulit. Sabi nito mga 5 years magbubunga na. Sana nga magbunga. Tapos ayan, stable na at natutuwa ako na hindi na siya basta-basta matatalo ng pag maging tag-ulan na naman. Kasi patuhod ang tubig dito. Ayan, malaki na tong puno ng gumamela. At dito po marami rin dito mga kruto na magaganda po talaga. Kahit sila ay mga common lang. Pero ang titingkad po talaga ng mga kulay nila. Ayan, layo-layo po ako ng konti para mas ma-appreciate nyo po yung ganda. Ang hirap kasi makabuelo sa pag-vlog dito kasi talaga pong punong-puno rin ito ng mga halaman. Pero usually po ang mga halaman dito ay yung mga may panglaban po talaga sa init. At yung mga pinya ko ay kakatapos lang mamunga at kailangan ko pa itong itanim mo yung iba at ayusin. Ayan. At eto mayroon pa ako dito gumamela. Ito po ay mayroon rin ako dito. Hindi ko maintindihan kung lukban po ba ito or lemon. Namunga na ito 2 bunga. Pinost ko nga sa aking blue app para magtanong talaga kasi hindi ko talaga ma-confirm kung ano siya. Pero ayan ang puno niya kung lukban or lemon. Pero itong aking mga African tulips, hindi pa rin namumulaklak. Ayan, ang taas na. Nabuwal-buwal na to nung magbagyo. Mabuti na lang at nung binigyan ko ng tukod ng suporta ay naka-recover din. Ito yung bagay dito para sipsipin niya yung mga tubig na nai-stack dito. At talaga po, ayan yung mga ilalim niya, punong-puno rin ng mga tanim. Ito, blooming rin yung mga nito, yung mga gumamela. I-exit po tayo dito sa kabila at pupunta na po tayo doon sa kabila naman po. Ayun po mga namumulaklak yung mga gumamela. Matataas na po sila at talaga pong mga stable na. Dito po sa portion na ito naman yung mga halaman dito at as usual at pag naka-direct sun at direct ground talaga pong gumaganda po yung mga dahon. Pinutol ko po itong gumamela kasi hindi maganda yung tubo ng sanga, maliit para mas dumami po. Parang leggy ang dating niya. Ito yung Yellow Victoria. Ayan yung mga dito. So, paglipas po ng maraming taon, ayan, ilang taon na po kasi mula nung pandemic. Talaga pong malaki na rin sila at naging po kayo nito witness sa pagtatanim ko nitong mga halaman. Ito, may hawig sa Zanzibar. Lang talaga siya, ganyan lang. Green and may kaunting yellow sa gitna ng dahon. Hawig lang, pero mas mahaba pa rin. Ito yung red Zanzibar kasi mayroong yellow. Tingnan nyo po. Medyo parang hawig lang siya, pero
At dito, ganyan rin, makapal na rin yung mga crouton plant. Malalago na po dahil matagal nang nakatanim. Ito, isa itong magandang yelo na ito. Maliliit lang yung mga dahon niya. Ganyan lang talaga yung dahon niya. Ayun po, mabuti na buhay ito. Yung variety nito ay hiningi ko lang sa bayan. Ganyan kalago at kakataas na itong mga halaman dito. Tapos dito na po ako sa labas, dito naman sa kabilang side, ito pa rin yung mga plants naman. Kasi kanina nandoon tayo sa may loob na yan. At ito naman, meron pa rin crouton, Hawaiian tea plant na mga halaman po dito. Yung bagawak plant ay natumba talaga ito last year pa. Kaya pinutol ko yung mga sanga para makarecover. Hindi kasi matibay sa ulan ang ganito palang halaman. Kaunti lang yung ugat niya. Hindi tulad sa ibang halaman na marami ang ugat. Na-observe ko sa halaman na ito, kaunti lang yung ugat niya. Kaya pag malambot yung lupa, kulang ang suporta para hindi sila matumba. Talaga pong natutumba. Tapos ayan, mayroon naman mga nag-improve ng palm. Itong umbrella palm. Pero yung iba talaga hindi nag-improve sa rason na ano na ng ibang plants. Natalo na. Ayan po. Natumba sila. Pero, ay natumba. Pero nagkasanga naman. At may mga tanim din ako niyan, mga santan. Ito yung mayroon akong tanim dito sa kabila nito, ay dito sa part na ito, mayroon akong tanim na 4 itong golden shower tree. Bali 4 yan na puno dito, at sa kabila naman ay 4 na looking forward after 5 years ay malaki na sila at sila yung magbibigay ng shade at napakagandang bulaklak sa part na ito ng last na garden ko. Ayan yung mga plants dito. Napakasipag pong lumago ng mga damo po dito. Ayan, ito medyo okay, malaki itong palm, pero parang 2 na lang yung palm dito nakikita ko, o 3. Dapat sana ay hilira ito, pero talagang hindi nag-survive yung iba. Ayan po. Ito yung pangalawa, ayan. At mayroon dito ito pa. Ayan, ito po yung mga halaman dito sa kabilang side. At dito po sa part na ito ay ganun din po yung mga plants. Mayroon din ako dito mga fruit bearing trees tulad nitong kaimito ba or star apple. At dito sa part na ito, nandito po ang yellow caballero. At nakita nyo na po yun. Ito yung maliit lang ang nito dito. Hindi masyadong lumaki. Itong palm dito. Pero try kong magpatubo po ng mga palm, tapos paiksiin ko, putulan ko ng mababa itong Hawaiian tea plant para talaga mapalago ko rin kasi maganda po dito ang ang palmira. Yun ang naiisipan kong pwede kong gawin dito para makatanim ulit kasi dapat po same ang palmira. Hanggang yan doon sa dulo parang 8 palmirang 8 puno dapat dito at sa kabila, pero kaunti na lang. At ganun din may mga santan rin sa labas, hindi naman sila kasi masyadong lumalaki, so dagdag pa rin flowering na kung saan ito ay matibay din sa ulan, matibay rin sa init. Kaso yung iba nito namatay lang dahil pag damo ko hindi ko na nakikita dahil sa dami ng mga damo nasasama sa pagdadamo.
ayan yung mga ano rin dito, mga halaman po. Worth it naman yung pagod kasi nakikita kong very lush ang mga dahon, colorful. Ito naman yung gusto natin ma-achieve sa ating mga garden. Ayan, dito nga, ayan, tinaniman ko ulit. Yellow naman ito, ayang santan, kasi bakante siya dyan. Kaya yun na po talaga, ito wala po dapat mayroon din itong palm, wala din. Kaya ang pinakasolusyon ko po niyan para makatumubo ulit ang palm ay putulin po talaga ang Hawaiian tea plant para usbong po ng proper. Kasi kung sa Bicol, tanong na siya, hindi na talaga siya mag-grow. At dito talaga sa kabila ang mga kabalyero. At plano kong dito sa kabila ay ternuhan din sila ng kabalyero na pink. Pink naman. Kasi nandoon sa may yung color orange. At ayun yung mga dyan. Malalago naman yung mga croton kasi mga direct ground. Lalo yung mga nakabuelo na, yung mga nauna. Ganyan po. Yung mga plants. Worth it yung pagod. Ayan po. Super ganda rin ang mga dahon nila. Ito, mga rare naman sila. Yung mga local rare. Ito yung mga tira sa mga pagtitinda ko noon na mga parang ang hirap nang maibenta kasi mga payat at saka hindi ganun kalash yung dahon. Kaya pinatubo ko na lang tinanim ko na lang dito, direct ground ko. Pero ngayon at ayan, ang ganda rin ito. Para siyang guava croton. Pero ito po ay galing lang dito sa amin, sa Partido area. From San Jose. Mahawig ko siya sa ito kasi mahaba. Parang guava leaves. Pero mahahaba at saka malaki-laki yung mga dahon niya. Ayan po. Iba kasi talaga. Ito naman yung talagang guava croton. Ito yung guava croton. Maiksi-iksi lang yung dahon niya. Pero parang yung niya, yung pagpa-curve ng dahon, parang hawig. Ito kasi pula. Ayan. At itong aking gumamela, napakalaki na rin. Ito po, ayan, lalayo ako. Ito po yung overview ng aking garden dito sa part na ito. At napakita ko po kanina yung pumasok tayo dyan sa kabila, yung siksikan yung mga bird of paradise or itong mga heliconia plants. Ayan, nakita nyo po. At ito hanggang po doon sa dulo. Ganyan po kakapal yung mga plants. At dito naman po tayo sa kabila. Dito po sa kabila, ayan naman po. At yung palmera po talaga. Dito sa kabila yung palmera parang isa, dalawa, tatlo na lang din. Ayan. Dito sa kabila, ilan ba yung palmera dito? Tatlo din. Parang may maliit yan. Tatlo din. Isa, dalawa. Nasaan pa? Tatlo lang yata. Mayroong maliit yan. Kaya, yun yung plano ko na gawin. At may mga po ako dito bagong tanim na itong golden shower tree. Ayan, napakaganda ng bulaklak nito. Bagay lang to dito kasi tubigin. Ayan, laging naisa ka ng tubig. At ayan, yung final view pag nasa malayo. Ayan, thank you so much po sa pagsama nyo sa episode na to dito sa last part ng aking munting garden. Thank you so much sa mga nadagdag na subscribers, sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.